Alright mga kapatid, kakapasok lamang na balita ngayon ang ating bibigyan ulit ng reaksyon at opinyon. Ito'y panibagong pangharas na naman ng China sa ating mga otoridad dito sa West Philippine Sea dahil ang aerial surveillance mga kapatid ng BFAR sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay ilang beses daw binuntutan ng military helicopter ng People's Republic of China o PLA mga kapatid. O People's Liberation Army, mga tol. At yung niradyohan sila, mga kapatid, no, nung niradyohan ng BFAR ang helicopter ng China, mga tol, imbis na lumayo, mas lalo pang lumapit, mga tol. Alam naman natin kung gaano kadelikado yung mga ganyang hakbangin, di ba? Well, ganun talaga, mga tol, nakasanayan na kasi nila yan, eh. Di ba? Ano pa bang aasahan natin sa kanila? Nakasanayan na nila yan. Sinanay natin silang ganun kaya ginaganyan nila tayo. Ito BFAR ang lumilipad mga tol. Wala ka tayong kasamang kahit na anong bansa. Na tulad na sinasabi ng ibang mga kongresista rito at ibang mga politiko mga tol o ibang mga tao na yung Amerika daw kapag kasama natin o kapag andyan yung ibang bansa lalong tumataas ang tensyon o nagkakatensyon mga tol. Ito Pilipinas lang to mga tol. BFAR lang to. Diba? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga tol. Biruin mo bubuntutan ng Amerika ng China ng helicopter nila Asa ng diyan? Asa nyo sinasabi nilang pag andyan ng Amerika saka nagkakaroon ng tension? May tension na talaga mga tol dahil nga nasanay na ang China na ginaganyan tayo dahil nga para sa kanila wala tayong karapatan sa mga dagat na yan. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, samahan ninyo ko ang balitang panonoorin natin mula rito sa PTV Philippines mga tol. At samahan ninyo ako, pwede kayong magbigay ng reaction sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sa isinagawang aerial patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc ngayong araw, namataan ang pag-aligid ng isang helicopter ng China. Para sa iba pang detalye, alamin natin sa ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick? Audrey, nakasama nga tayo sa aerial surveillance kanina ng BFAR sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. At sa unang pagkakataon ay mayroong bumuntot sa atin kanina na helicopter ng PLA Navy ng China. Sa gitna ng maritime survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ngayong Lunes sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, bumuntot ang isang helicopter ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. O PLA Navy itong nakabuntot na yan. Mas dumidikit ang naturang helicopter ng China sa pagkakataong lumilipad sa ibabaw ng Laguna ng Panatag Shoal ang Cessna Caravan plane ng BFAR. Pero mo, napakalapit lang mga tol. Tingnan mo to, tingnan mo tong video to. Ayan ito yung reporter. Ayan lang Actually mga tol, airspace pa nga ng Pilipinas yan Simula kanina pa nakasunod itong helicopter ng China dito sa ating sinasakyang eroplano. Saka hindi basta-basta helicopter yan mga tol PLA Navy yan. Ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung makikita nyo naman, napakalapit nitong helicopter ng China dito sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol dito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Hanggang 6 na metro lumapit ang helicopter. 6 meter, napakalapit nun mga tol, napakadelikado na nun yung mga ganyang mga ganyang pagbuntot mga tol. 'Di ba? Naaalala niyo yung sinasabi ng China, yung China General mga tol? 'Di ba? Bawat bansa daw, 'di ba, maliit man o malaki, developed man o developing country, dapat daw merong equal rights. No? May karapatan daw mga tol na pantay-pantay. Tignan niyo tong ginagawa nitong mga to. Scarborough Shoal mga tol, nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Di ba hindi lang dagat mga tol pati himpapawid sinasakop nila, antindi, di ba? Sa eroplano ng BFAR, sa pamamagitan ng radio challenge, nagbabala ang mga piloto ng BFAR sa helicopter ng PLA Navy na mapanganib ang kanilang paglapit. Chinese military helicopter, you are violating the flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. Alam naman ng China na binabiolate nila yung mga rules na ganyan pero wala pakapala na lang na mukha Pilipinas lang naman tayo
Diba? Ganun lang naman ang tingin nila sa atin eh. O ito, BFAR, Chinese military helicopter, you are violating the flying air safety prescribed by the FAA and ICAO. Diba? You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are Endangering the safety of our crew and passengers. We are Philippine government aircraft. Performing romantic, fly and conduct maritime survey over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. Within our exclusive economic zone. Alam din nilang exclusive economic zone ng Pilipinas to, kaso tigas lang talaga sila. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Naispatan din 25 nautical miles mula sa Bao de Masinloc ang warship ng PLA Navy. Ayun o, warship. Tapos mga tol, merong helipad. Malamang dito galing yan. Kung saan posibleng nanggaling ang helicopter ng China. Hanggang sa ikalawang aerial inspection ng Marpat ng hapon, sumusunod pa rin sa eroplano ng BFAR ang PLA Navy helicopter. Buti, hindi kayo pinakawalan ng pinakawalan ng tawag dito, yung flare nila mga tol. Na-monitor din sa maritime survey sa Bao de Masinloc ang isang barko ng China Coast Guard at 6 na Chinese maritime militia vessel sa labas ng lagoon. Sa loob, mayroon ang 2 magkatabi na barko ng maritime militia. Hindi ito ang unang beses na pangaharas ng China sa airspace. Noong nakaraang buwan ay nagpakawala pa ng flare ang mga fighter jet ng PLA Air Force sa magkahiwalay na maritime patrol ng Philippine Air Force at BFAR. O tapos, ano ginagawa ng Pilipinas? Puro lang tayo pa media. Siguro mga tol, ang purpose natin talaga ilantad lang sila, pakita lang natin sa mundo eh. Ganun lang talaga ang kaya nating gawin mga tol eh. O, lilipad tayo dyan, pag may lumapit na eroplano o barko o kung ano man ang lalapit mga tol sa China, dito sa West Philippine Sea mga tol, bibidyohan lang natin. Imimidya, ibabalita, makikita ng international community. Puro ganun lang mga tol. Pero wala tayong aksyon na ginagawa na magpapakita sa China na talagang tinitindigan natin mga tol yung ating claim. Kasi para sa China mga tol hindi sapat. Baliwala sa kanila yung diplomatic protest, yung mga dialogo. Wala. Baliwala sa kanila yung mga tol. Kasi iba yung nila iba yung utak nila, iba yung level of thinking nila mga tol Kumbaga sabi nga ni Tulfo dati iba yung lengguwahe ng mga yan, di ba? Yung halimbawa, ang may kausap siyang kriminal, iba lengguwahe mo kaya kakausapin kita sa lengguwahe mo. Parang ganoon mga tol. Ito, ang lengguwahe ng China mga tol, ang gusto nila, yung sistema nila, mangharas, ipapakita sa bansa na amin to. Lumayas kayo rito, papaalisin namin kayo, papalayasin namin kayo. Yun ang lengguwahe nila, hindi sa kanila yung diplomatiko, hindi sa kanila yung mga protesta, wala sa kanila yun. Ayaw kumagat mga tol sa gusto nating ipakita sa kanila Diba? Tapos naaalala ninyo kahapon yung binigyan natin ng reaction video yung sa Kongreso, ang gusto pa nila alisin yung mga sundalo rito sa West Philippine Sea dahil ayaw daw nila ng gera. Ayaw nila ng gera, paano kung China gusto? So ano gagawin natin? Wala naman sa atin yung bola, nasa China naman, nasa sa kanila naman yan kung iiwan nila yung West Philippine Sea o hindi kaso ganun nga ang ginagawa nila mga tol. Pati himpapawid, pati airspace natin gusto nilang sakupin. Audrey, walang naging radio challenge mula sa panig na mga asset ng China. Di ba? Binuntutan lang tayo mga tol, wala man lang silang paramdam, wala man lang radio. Wala man lang kahit na anong sinabi, basta binuntutan lang tayo, tinakot lang tayo, sinindak lang tayo, di ba? Ay naku po, yan, dyan sila nasanay Sinanay ba naman natin ng ganyan Sa maritime patrol ng BFAR kanina, nakalipad nga ng 100 feet above sea level yung Cessna Caravan plane ng BFAR sa mismong ibabaw ng bahura ng Scarborough Shoal o Bao de Masinloc. Yung mga patrolya nga, kagaya nito, Audrey, ay bahagi ng pagtitiyak ng presensya ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Para tayo naglolokohan dito Yung paglipad-lipad daw ng ganyan ay bahagi ng pagtitiyak ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi nga natin mapasok yung Scarborough Shoal Anyway, sinasabi nila Audrey. Okay, Patrick, ulitin ko lang para mas malinaw. Nung nag-radio challenge ang Pilipinas, walang sinagot yung helicopter ng China.
Yes, Audrey, hindi sila sumagot doon sa naging radio challenge ng BIFAR kanina, kahit nga nagbabala yung mga piloto ng BIFAR na napakadelikado, Audrey, nung ginawang pagdikit. Bastos no? Na hindi man lang sumagot, no? Inisnab kayo. No, ano? O baka naman kasi nakalimutan nila magdala ng ng script. May mga script kasi yan, mga tol, binabasa lang nila yan eh. Pero pag babasahin nila, kaya nilang magbigay ng mensahe, pero pag galing naman sa atin yung mensahe, hindi nila maintindihan. Kaya hindi sila sumagot. Ng helicopter ng PLA Navy ng China doon sa ating sinasakyang Cessna Caravan plane ng BIFAR, at matapos ngayong radio challenge, Audrey, ay patuloy sa pagbuntot patuloy yung ginagawang pagbuntot ng PLA Navy helicopter. At Audrey, mas lumapit pa nga mga tol sa ibang mga report na napanood ko. Mas lumapit pa nga daw sila after nung mag-radio challenge tayo dun sa helicopter nila. Imbis na lumayo, mas lalo pang lumapit mga tol. Nang wala man lang imik-imik, Naalala ko yung mga horror movie dati mga tol. Mga suspense na movie. 'Di ba? Nagda-drive ka sa isang napakalaking napakahabang daan, tas bigla na lang may susunod sa yung truck, binubuntutan ka. 'Di ba? Tapos hindi man lang umiimik o hindi man lang nagpapakita ng kahit na anong senyas. Basta nakabuntot lang sa'yo, tahimik, tas di mo makita kung sino yung sakay ng loob. Parang ganun ang datingan mga tol, Kung saan nang galing, bigla na lamang bumuntot, Nakakatakot yung mga ganyan, Tuloy natin. nangyari yan nung umaga, at nung ikalawang sortie nung hapon, ganun pa rin, Audrey, lumilipad pa rin doon yung helicopter ng PLA Navy ng China at tuloy-tuloy sa pagbuntot sa sinasakyan nating Cessna Caravan plane ng BIFAR. Pero sa kabila nga niyan, Audrey, ay naging ligtas naman yung naging aerial surveillance na bahagi nga ng pagtitiyak ng ating presensya o presensya ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang na dyan sa Bajo de Masinloc. Okay, naging ligtas naman, di ba? Tinakot lang kayo. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, anong masasabi mo dito sa mga hakbangin ng China? Sa tingin ninyo, sinanay kasi natin sila ng ganyan Kaya nasanay na sila No? Comment kayo sa baba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.